Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pumalag na rin mga kababayan si Congressman Sia Alonto Adjong ng Lanao del Sur sa mga patutsada ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Lagi kasing nagpaparinig itong si Magalong. Ako tingin ko, nagpapabida lang itong si Magalong. Baka gusto niya laging pinag-uusapan ng mainstream media at sa social media. Baka nag-ambisyon din ito na tumakbo sa national posisyon. Senador, Vice Presidente, baka Presidente. O diba? Malamang ganun mga kababayan. Sige po takpo. Una, pinaringgan si Magalong ni Congressman Richard Gomez. Dahil sa mga sweeping accusations dito po sa mga anomalous flood control projects, sige daldal po ni Magalong. Ngayon, pati yung ginagawa, investigasyon ng Congress, tinawag ng muro-muro. Nag-react na po si Congressman Adjong. Ayan po. Be sensitive in your language. Adjong tells Magalong after moro-moro remark. Tingin ko nagpapabida lang itong si Magalong mga kababayan. Dapat sana unahin niya yung bakuran niya. O ito, biglang nag-react mga kababayan si dating Senador Sonny Trillanes. Sabi ni Trillanes, will Mayor Magalong also reveal to the public the congressmen who are behind the 36 billion peso rock netting scam in Benguet, Mountain Province during the Duterte administration? O yan ang challenge. Kung talagang gusto niyang tumulong, wag lang yung parinig ng parinig lang. Laran niya si Ping Lacson. Nawa ni Ping Lacson talagang specific siya. Pinangalanan niya kung sino-sino yung mga contractors, pati yung mga politiko. Ay pinangalanan niya siya na isang congressman sa Oriental Mindoro. Dapat ganon. Name names. Kaya sabi ni Congressman Richard Gomez, ito anyang malinis na mayor. Fix your city first before blaming others. Tama. Kasi pag ganyan, walang pagkakaiba sa mga Duterte. Hindi maayos yung Davao sa baha, laging binabaha. Pagkatapos, puna ng puna sa flood control projects ng ating Pangulo. Mas maraming flood control projects yung previous administration. 13,000. Yung ating Pangulo, 9,000 plus. O ngayon, na-discover niya na pinagluluko siya ng mga contractors at mga politiko. Ayun po, binanatan niya sa SONA at nagpa-press con siya. I-launch niya yung sumbong sa Pangulo. In fact, yung privilege speech mga kababayan, expose ni Ping Lacson kahapon. Sabi ni Ping Lacson, aking tulungan niya sumbong sa Pangulo. Kasi naging madali para sa kanila na matrace yung mga specific areas kung saan sabi in-implement yung mga projects pero wala man. Wala mismo sa bibig ng senador. You see? Kaya yung challenge ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez dito sa sabing clean mayor, unahin mo niya yung iyong bakuran before dragging the entire Congress into corruption allegations, saying the city is drowning in problems. According to Gomez, the mayor is making the accusations because the congressman from the city is bringing in more projects. However, the Leyte lawmaker said that the mayor should not drag everyone into the matter. It does not surprise me anymore, sabi po ni Richard Gomez. This so-called clean mayor is throwing accusations niya of corruption at us congressmen. Corruption has become the easiest issue to ride on nowadays. But let's be honest, sabi po niya, I don't think this is all about corruption. If this is about his own congressman, who happens to bring in more projects for his district than he can for his city, don't include all of us. Kung may problema ka niya sa congressman ninyo dyan, face him, harapin mo siya. Huwag mo anyang kalad ka rin kami rito sa laban mo. Don't discredit every congressman just to make yourself look good. Tama naman po. Bakit hindi niya pangalanan? Mayor siya. Dati siyang general, retired general, CIDG chief. O anong kinatatakot niya? O diba? Pangalanan mo kung sino yung involved na mga congressmen. Sabihin mo na, excited kami na ibalita. Pero kung sige man lang ang parinig mo, tularan mo si Ping Lacson, pinangalanan, si Panaligan, Congressman Panaligan, na siyang involved doon sa mga palpak na mga
flood control projects sa Oriental Mindoro. Yan, Representative Panaligan reacts to Senator Lacson's revelation. Nag-deny. Denies any involvement in the alleged anomalous flood control projects in Oriental Mindoro. This comes in response to Senator Panfilo Lacson's privilege speech, which flagged questionable flood control projects in Nauhan and Baco. Since these areas fall within Panaligan's district, he was implicated in the issue. The congressman clarified he is neither the proponent of the project nor connected to its contractor, calling it unfair for him to be dragged into the controversy. Yan, Yan ang magiting na senador, pinangalanan si Panaligan. Yan, Congressman Arnan Panaligan. Pinagmalaki pa niya. Sabay deny for tweet si Congressman Panaligan. Diyan sa Baguio City, kung may involved dyan na congressman, pangalanan mo. Anong mga anomalya ang pinasok dyan? Anong mga projects na palpak? Bakit hindi ninyo pangalanan? Kung hindi, pumunta kayo doon sa Senado, mag-witness kayo doon sa investigation na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Pangalanan na ninyo yung lahat ng mga congressmen na mga anomalya na involved sa insertions. Sabi ni Richard Gomez, imbis niya na mag-focus siya sa mga corruption allegation in Congress, ang dapat niyang gawin mo, solve your problems in your city, including poor air, quality public transportation woes, waste disposal issues, in urban planning concerns. Daldal ka niya ng daldal. You talk non-stop about corruption in Congress. Why? Because it's an easy headline. Meanwhile, your own city is drowning in problems. The air quality is getting worse. There's not enough public transport. The waste disposal system is broken. The city is overcrowded. Illegal structures are all over, and urban planning is in shambles, sabi po ni Gomez. Na back to you, mga kababayan, parang si Sara Duterte, siya ibigay ang pangialam sa problema ng iba. Yung problema niya, hindi niya nakikita. Pinagtatakpan yung mga kapalpakan niya, kabuktutan niya, pari-parehas panugali. Pabida palagi po. Sabi ni Richard Gomez, maybe it's time to fix your own house first before pointing fingers at others. Maya ka naman. Ginaya yung ating Pangulo. Gomez did not mention the mayor, but in recent months, only one local chief executive has accused lawmakers of involvement in corruption schemes related to infrastructure projects and aid provision. Malinaw na ang pinatatamaan po ni Magalong sa kakadaldal niya, yung Congress. Ang problema sa kanya, inubos niya yung mga congressmen. Sweeping accusation. Kung may alam ka sa mga congressmen na sabit sa mga pagnanakaw, di pangalanan mo. Di ba? Kung may ebidensya ka, di pangalanan mo na. Ano pang iniintay mo? Talagang totoong lumalaban ka sa korupsyon. Pero unahin mo muna yung bakuran mo bago mangialam sa iba. Ayan natin si Ping Lacson, nationwide siya, senador. Di ba? Ngayon, binanatan ni Adjong si Magalong sa pagtawag ng investigasyon ng Congress na moro-moro. Sabi ni Adjong, as Muslim niya, I take offense at the casual use of the term moro-moro to describe an investigation. Words carry history. We can debate corruption with vigor, but we should never trivialize the struggles of Moro communities by turning the term into an insult, sabi po ni Adjong. Sabi ni Adjong, ang term niya, ang phrase na Moro-Moro carries historical baggage for Muslim communities because it traces back to Spanish-era folk drama that pitted Christians against Moros. A genre whose legacy is intertwined with colonial stereotypes and long-standing prejudice. Sabi po ni Adjong, while the term has entered common parlance to mean a sham or stage act, many Muslims still find it insensitive in public discourse. Be sensitive naman in your language. Di ba nasirmonan ka? Gamitin mo na lang yung term na sarsuela.
kaysa sa moro-moro. Di ba? Insensitive po kayo eh. Sumobra yung daldal. Parang naawa ka ni Sarah sa kakadaldal. Pabida masyado. Tingnan mo muna yung bakuran mo bago ka mangialam sa kung ano-ano. Di ba po? Yung sabi dito sa balita, Magalong's latest tirades have included allegations that congressmen were involved in flood control projects. The mayor has also accused some legislators of receiving sizable kickbacks from contractors. So sabi ni Adjong, if you believe some House members are guilty, name them and present the proof. Do not condemn the entire House. When the whole institution is attacked, the innocent are dragged with the guilty. And the public loses sight of the facts we all need. Tama, pangalanan ninyo, hindi yung sweeping accusations. Dapat specific, sino yung mga magnanakaw dyan? Kasama ba yung mga congressman ninyo dyan sa Baguio? Di pangalanan mo, mag-present kang ebidensya, isubmit mo sa Senado kung wala kang tiwala sa Congress. Kung hindi, filean mo na ng kaso sa ombudsman para diretso na. Ganon ang magaling at matapang na talagang gusto mong labanan ng korupsyon. Hindi sige, pangalanan mo na isa-isa. Sino-sino sa ating mga congressmen. Kami po, excited kaming i-announce. Basta't pangalanan ninyo. Kami trabaho namin yung mag-report eh. Diba? Basta't pangalanan ninyo i-report namin. Kaya sabi ni Adjong, hindi kailangan bastusin ang institusyon para umusad ang katotohanan. Trabaho ng Kongreso ang magtanong at mag-audit bilang bahagi ng oversight powers. Kung may kasalanan, papanagutin. Correct. Hindi yung daldal ng daldal sa media. Sige lang ang pa-interview ni Magalong. The House leader encouraged Magalong to bring forth documents, mention names, and help secure convictions if warranted. We welcome testimony under oath and an open forum with complete documentary support. That is the most direct way to protect public funds. Clean up the system and ensure that every peso truly prevents flooding rather than lining pockets. But let us raise the standard of our public conversation. Kung may ebidensya, ilatag. Kung may salita, ingatan. We owe it to the people to pursue the truth with precision. And we owe it to the institutions to pursue it with respect, sabi po ni Adjong. Ano ka ngayon? Mayor Magalong ng Baguio City, ilabas mo yung ebidensya para magkasubo ka na, magkaalaman, hindi yung sige mo lang ang pa-interview, generalizations, parinig. Sino-sino ang sangkot? Dali ng dokumento. Sino-sino itong mga magnanakaw? Iharap mo na sa husgado, sa investigasyon, hindi yung puro kwento, pabida.